Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Sa post ng ACT Teacher Party List, dinagsa umano ng troll accounts at fake news ang page ni Castro, kaya hinala ng grupo sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa vice-presidente. Dahil dito, nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Nasimulang topic, Mr. Chair. This is more of my... With your indulgence, Your Honor. There's a request of the one of our resource persons, Attorney Yves Gonzalez of Google Philippines. Are there any members of this committee who would ask questions from him? Meron? Okay. So, pasensya na ito. Thank you. Please proceed, Honorable, Attorney, Honorable Franz, can you ask your questions from Juan? He has another meeting to attend. Thank you, Mr. Chair. So, hindi ko inabot kasi kanina yung parang pinag-uusapan yung violations doon sa, kumbaga yung inyong standard na doon sa platform. Ano-ano nga po ba yung mga violations doon sa platform kung bakit tinitake down ninyo or upon reporting, tinatanggal ninyo yung post? Mr. Chair, meron po tayong, yung pinaka first level po, meron po tayong community guidelines. Community guidelines. So sa community guidelines po, andyan po yung mga pinagbabawal po natin yung hate speech, election misinformation, medical misinformation, or child abuse materials. So yun po yung mga example lang po. Sa community guidelines po yun. Meron din po tayong mas stricto, meron po tayong advertiser-friendly guidelines. Ito po yung mga additional po na guidelines para po sa mga nagmo-monetize po ng channel nila. Kasi po, ito po yung kumbaga additional rules pa po ito. Para po yung mga nagmo-monetize ng channel nila, meron pong additional responsibilities po na naka-impose po sa kanila. Okay. So you have the community guidelines at saka yung advertiser guidelines po. So Advertiser-friendly ito naman, guidelines. advertiser at the same time yung mga content creator. Opo. So they have to follow po yung parang, syempre kailangan din nila yung, first of all, merong dapat they follow also yung community guidelines. Di ba? So before, or sabay naman yung ina-apply ninyo. Okay? So yung mga hate speech, yung mga sinasabi ninyo against doon sa, hindi, sinabi na kanina to ni Congressman Barbers, yung tungkol sa mga pagmumura. Di ba? Yung pagsasabi ng threat. Meron ding threat na ganun eh. Well, siguro hindi sa inyo, hindi sa Google, Mr. Chair, yung nagpapakita ng video, Mr. Chair, na parang na-assume na mamamatay ka na. No, so meron akong ganong pero mukhang hindi naman sa kanila. So, how do you consider that? For example, sa inyo yan, how do you consider that po? Kasi hindi sa inyo yan, sa ibang So, would you consider that as as violation from your community guidelines? Yung pinipretend na patay ka na? So kung sa YouTube po, for example po, may nagsabi po na content creator na patay ka na po. So yun po ay isang example po ng election misinformation kasi po it goes to the qualification and status of the candidate kung kandidato po kayo, di ba? So yun po, madali po yun i-check. Tapos kung confirm po na buhay naman po yung sinasabing patay na kandidato, at yung content po na yon would be violative of the election misinformation policy at tatanggalin po yun sa platform. So, even if walang nagre-report, halimbawa may ganong content, even if walang nagre-report, you are checking the content. I know, thousands yan every day. So, meron bang ganong initiative ang Google Philippines? Opo.
So sa present ko po, Mr. Chair, 97% po ng natatanggal ni Google, ni YouTube ay automatic na po siya na nade-detect. Meron po tayong 2% na galing po sa mga nagre-report. So kung makikita niyo po, karamihan po over yung malaking numero po ay automatic na pong nade-detect. Pero yung may mga kinds of violations po na yun po yung talagang kailangan may nagre-report po na user. So yun sa numero po ni Google, 2% po yung user reported. Okay. So, so meron kayong mismong mechanisms on your platform to detect or to determine that. Meron kayong mechanisms or you are, sabi nyo kanina, no, 90% you are monitoring. Tama ba yun? Sa Kasi 2% lang yung parang nire-report eh. So, ibig sabihin you have these mechanisms talaga to check yung mga disinformation or misinformation. O disinformation kasi ano to eh, pag disinformation kasi 'di ba parang deliberately no na nagpapakalat ng mga maling information. Opo. So sa huling transparency report po ni YouTube, so 97% po ay na-detect ng AI or machine learning technology po. So 97% po. 2% po yung user reported. So meron pong mga sistema upang ma-detect yung 97% na violation po ng community guidelines ni YouTube. So aside from AI, so how many percent is human intervention here? Sabi niyo may AI. So ilang porsyento rito yung human intervention? So sa huling transparency report po, sa lahat po ng tinanggal, 97% ay machine learning / AI detected. 2% po user reports. Vaccination. Meron po. How would you define that in your platform po? Mr. As Chair, a violation. napin ko lang po yung community guidelines on. So, So sa definition, Mr. Chair, dun sa Google, no, it is an act attempting to deceive someone by pretending that you are not or that you are another person or false representation by one person that he is another or occupies another position. So ganun po yung definition ninyo no sa Google na impersonation. So Mr. Chair, sa aming pong spam and deceptive practices, nakalista po dito spam, deceptive practices, and scams policies. Number 2, impersonation policy. So meron po kaming explicit na polisiya po against impersonation. okay, paano nyo po nadidetermine na merong violation on impersonation? So ito ba using lang yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay o nag-i-inform sa inyo na sabay-sabay? Kasi ganyan po yung experience na hindi naman kayo no. Kaya Mr. Chair, sa Facebook kasi ito eh, tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook and Meta kasi Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account ng Meta dahil sa impersonation. So kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po Mr. Chair. Ano ba yung definition ninyo yan? Kasi yung kung ganun din ba sa definition ninyo doon sa Meta? Kasi wala namang misrepresentation. I think doon sa aking account. No, kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. So, Attorney Gonzales, so ano po yung sabi niyo po, sinasabi ko kanina, no, yung impersonation on your platform, how would you define that po? Mr. Chair, ito po, basahin ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron po mga example po. Okay, can you give us example? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation. A channel that copies another channel's profile,
background, or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel. The channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel. Another example po, Mr. Chair, personal impersonation. Content intended to look like someone else is posting it. Okay. So, ako kasi tingin ko wala akong binabiolate doon sa doon sa ganyang definition nyo at kahit na definition in general. So, dahil sinasabi niya, Mr. Chair, na dinidetermine ito ng AI, yung impersonation, di ba kasama yan doon? So, kapag merong nag-mass report niyan o mga troll farms na nag-mass report yan, automatic ba tinatanggal niyo yung channel? Or do you still have to investigate? Opo, Mr. Chair, so klaruhin ko lang po, sa YouTube po, hindi po factor yung dami po ng nagre-report. Kahit isang tao lang po mag-report, mare-review po yung content. And then to your question po, kung automatic po bang tinatanggal, for certain types of content, kunyari po, child sexual abuse content, automatic na po tatanggalin nyo. Hindi na po kailangan na may mag-usap-usapan pa po doon. Pero meron po tayo, Doon na lang tayo sa impersonation. yung po sa mga ganyan pong impersonation, dahil napaka-importante po dyan yung konteksto. Napaka-importante po dyan yung history. Yeah, Napaka-importante po dyan yung, is it satire? Is it, yung mga ganun po. So, in higher likelihood po, yan po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan. Dahil nga po, pagdating sa impersonation, meron You pong have clear cut, proof. meron pong kailangan ng konteksto po. Okay. So that's the thing na naintindihan ko na yung sa YouTube. So, yun lang po, Mr. Chair, kay Mr. Gonzales. Niraise ko lang ito, Mr. Chair, dahil meron talaga ako tanong dahil sa Facebook. Biro niyo po, Mr. Chair, yung aking channel. Not channel. Yung aking Facebook account o yung Meta account ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So wala naman akong inaano doon na impersonate or I am pretending na ibang tao kasi everyday experience ko na yun nandoon. So yun na po, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status nung invitation natin sa Facebook or sa Meta? Kasi sinasabi rito, ang imbitahin natin ay yung Meta Platforms Incorporated, One Meta Way, Menlo Park, dito sa may California. So ano po bang ibig sabihin nun? So, di ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po pag merong nagrereklamo sa kanila na ganito at ako magrereklamo ko doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days. So biro yun, kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, Mr. Chair. So ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, the two mentioned social media platforms send their excuse. Yun po yung we will tackle that during the time that we will shall we say tackle administrative proceedings. And so far, that's why the reason why we're doing that is that we still do not have a quorum, Your Honor. So we can take that matter later when the committee secretary will inform the chair kung meron na po tayong quorum. Thank you. Sige. Do you have any other question to Attorney Gonzales? So wala na po. Okay na. Any other member of this committee or the three committees who would have questions to Attorney Gonzales? Attorney? You're excused for the day. You can attend your next meeting. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chair. Thank you.